ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong pinagdadaanan sa isang relasyon. May mga taong pinipiling ipaglaban ito habang ang iba naman ay mas pinipiling bumitaw na lamang. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipaglaban ang relasyon mo hanggang sa dulo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kendra. Lumaki po ako sa isang broken family. Bata pa lamang po ako noong naghiwalay ang mga magulang ko. At aaminin ko pong hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko. Pero hindi ko na lamang po masyadong idedetalye ang tungkol sa pamilya ko. Kasi kahit hindi ako pinalad sa pamilya, ay naging sobrang swerte naman po ako sa nag-iisa kong best friend na si Cassie. Naging best friend ko po si Cassie dahil kapitbahay ko siya at magkasama rin kami sa school noon. Siya na po talaga ang nakakausap ko sa tuwing masaya ako o may pinagdadaanan. Marami po akong pagsubok sa buhay na nalampasan dahil sa kanya. Kaya naman sobrang thankful po ako na palagi siyang nandyan para sa akin. Si Cassie po ay mabait at sweet. Samantalang ako naman ay madaldal at medyo marupok. Siguro po, kaya rin kami nagkasundo ng husto dahil magkaiba kami ng ugali. Ika nga opposites attract. At aminin ko rin po na minsan ay nagiging bad influence ako sa kanya. Lalo na noong madalas ko siyang yayain sa bar para uminom. Nung una ay naiilang pa siya, pero habang tumatagal ay nasanay na rin siya at nag-enjoy habang gumigimik kami sa mga bar. At may isa kaming experience sa bar na hindi namin makakalimutan. Habang nasa bar kami ni Cassie at nagiinuman at nagkwekwentuhan ay may lalaking lumapit sa amin at nagpakilala. Ang pangalan niya po ay Darwin. Aaminin ko po na parang love at first sight ang naramdaman ko noon sa kanya. Gwapo siya, matangkad at sobrang gentleman at mas lalo pa akong kinilig nang hingin niya ang social media account ko. Sobrang excited po ako noon kasi akala ko ay magkakaroon na naman ako ng maganda at maayos na love life. Darwin? Yan ba yung lalaking lumapit sa atin at nanghingi ng account mo nung nasa bar tayo? Mismo. Yung tall, white and handsome. Ay, ito na naman siya. Oh, ang sabi niya, para daw akong super glue. Kasi nung nadikit na daw siya sa akin, ang hirap na daw makawala. Napaka-corny naman yan. Umayos ka nga para kang sira dyan. Alam mo, napaka-bitter mo ha. Palibhasa kasi wala kang love life. Bahala ka na nga dyan, etchusera. Hoy, Cassie. Bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Anong problema mo, ha? Kendra? Besh, may aaminin ako sa'yo. Ano naman yun? Ano kasi, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hindi kasi maganda yung kutob ko dyan kay Darwin. Ha? Alam mo, ikaw, tamang hinala ka rin eh. Napaka-gentleman niya kaya noong nilapitan niya tayo sa bar. At isa pa, sobrang sweet niya rin sa akin sa chat. Kaya wala akong alam dyan sa mga pinagsasasabi mo. Ewan ko ba? Alam mo ba yung feeling na may nararamdaman kang pangit o masama kahit
Kahit hindi pa naman nangyayari, ganun na ganun yung nararamdaman ko sa lalaking yan eh. Kaya sa tingin ko, mas makakabuti, besh, kung layuan mo na lang siya. Alam mo kung ano ang tawag dyan sa nararamdaman mo? Ano? Inggit. Naiinggit ka kasi ako tong nilalandi ni Darwin at hindi ikaw. Utang na loob, Kendra. Kahit gwapo, matangkad at maputi yung Darwin na yon, ni minsan hindi ako nagkagusto doon. Ah, talaga ba? Hindi mo siya gusto pero napansin mo na gwapo, matangkad at maputi siya? Aminin mo na lang kasi na kaya ka nagkakaganyan kasi crush mo rin si Darwin. Uy, Kendra, matagal na tayo mag-best friends. At kung may crush ako sa Darwin na yan, sa tingin mo ba hindi ko kaagad sasabihin sa'yo? Anyway, nalilihis na tayo sa usapan natin eh. Ang point ko lang naman dito is may feeling ako na paglalaruan ka lang ng Darwin na yan. Kaya, besh, please lang, tigil-tigilan mo ng kakachat sa lalaking yan. Sige, pagbibigyan kita at papatulang ko yung tamang hinala mo. Kaya sabihin mo nga sa akin, bakit pa sa tingin mo red flag si Darwin ha? Unang-una sa lahat, hindi pa nag-iisang buwan simula nung nakilala natin siya sa bar. Pero nilalandi ka na niya? Hindi pa ba sapat na red flag yun sa'yo, ha? Ha? Yun na yun? Ang babaw mo naman, besh. Alam mo kung nasa husgado lang tayo ngayon, hindi pwede yung mga pinagsasasabi mo kasi wala kang sapat na ebidensya. Pagkatiwalaan mo na lang kasi ako. Besh, ikaw tong halos walang experience sa love life at ako tong ilang beses na nagkaroon ng love life. Kaya sa tingin mo, sinong mas kapanipaniwala sa ating dalawa ha? Yun na nga ang problema sa'yo eh. Masyado ka mabilis ma-fall, napakarupok mo. Ni hindi mo man lang pinag-iisipan ng mabuti yung mga relasyong pinapasukan mo. Hoy! Alam kong nagkamali ako sa mga naging relationships ko in the past. Pero hindi ibig sabihin no na wala akong karapatan ma-in love ulit, no? Oh, siya, sige. Sabi mo yan eh. Noong araw na yon ay sobrang bitter si Cassie at todo kontra siya sa namumuong relasyon namin ni Darwin. Noong mga panahon na yon ay sigurado ako na naiinggit lamang siya kasi ako ang nililigawan at pinapansin ni Darwin. At sa totoo lang ay medyo nagkaasaran kami at nagkapikunan noong kinausap niya ako tungkol kay Darwin. Pero dahil best friend ko siya ay hindi ko na lamang masyadong inalala. Inisip ko na lamang na normal na lang na minsan nang makaramdam ng inggit ang best friend ko. Lalo na kung gwapo na lalaki ang pinag-uusapan. Medyo nakakalito rin yung sinabi niya noon na halatang may red flag daw si Darwin. Kasi hindi naman siya manghuhula at hindi naman sila nag-uusap ni Darwin araw-araw para masabi niya mga bagay na yon. Kaya naman pagkatapos ng ilang buwan, wala na siyang nagawa noong sinagot ko si Darwin at naging kami. Sobrang saya ko sa feeling niya at aminin ko talagang wala akong nakitang red flag kay Darwin kasi napaka-sweet at gentleman niya sa akin kahit nung naging kami na. Pero isang gabi, habang nagse-celebrate kami ni Darwin ng monthsary namin sa isang bar ay may napansin akong kakaiba sa kinikilos ni Darwin. At doon ko na nga nabunyag ang lihim na matagal na niyang tinatago, Papa Dudut. Enjoy ka ba sa monthsary natin, babe? Sobra, babe. Thank you. I love you. Love you too. Pero alam mo, mas mag-e-enjoy ako kung kasama natin si Cassie ngayon. Ah, yung ba yung kasama mo nung una tayo nagkakilala? Oo, siya yun. Alam mo, parang gusto kong yayain yun eh. Sige, pwede naman. Total, marami pa naman tayong drinks. Ayos lang sa akin. Sure ka ha? Oo naman. Ayos. Pahiram muna ako ng phone mo. Tatawagan ko lang siya. Ha? Pero, ba't di mo na lang gamitin yung phone mo, babe? Wala kasi akong load eh. Kaya pahiram na muna ako ng phone mo. Gusto mo bang padala na lang kita ng load para matawagan mo yung kaibigan mo? Ha? Hindi ba mas mabilis kung gagamitin ko na lang yung cellphone mo? Tatawagan ko lang naman si Cassie. Oo, pero kasi ang... Sandali nga lang, Darwin. Bakit pakiramdam ko parang ayaw mong ipahiram sa akin yung phone mo, ha? Ha? Hindi. Hindi naman sa ganun. Yung sa akin lang kasi... paano mo tatawagan yung kaibigan mo sa cellphone ko eh? Wala naman ako number nun eh. Diba? Oh.
Best friend ko si Cassie kaya kabisado ko yung number niya. Kaya akin na yung cellphone mo kung ayaw mo magkagulo tayo dito. Babe naman eh. Alam mo ikaw, wag na wag mo akong pinaglololoko ha. Nagdududa na ako sa'yo. May tinatago ka ba sa cellphone mo, Darwin? Na hindi ka ba sinasabi sa akin ha? Ano ka ba? Napaka-judgmental mo naman. Wala akong tinatago. Eh pues kung ganun, ibigay mo na sa akin yan bago pa magdilim ang paningin ko. Tigil-tigilan mo na nga yung kakaisip ng kung ano-ano. Huwag naman natin sirain tong gabing to, babe. Please lang, tumigil ka na. Yung cellphone mo mismo ang sisirain ko kapag hindi mo pa binigay sa akin yan. Kaya akin na yan. Ay, ano ba? Alam mo, kung kanina mo pa binigay itong cellphone mo sa akin, hindi na sana kita pinagdudahan eh. Balik mo na lang kasi sa akin. Yung cellphone ko akin na. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba eh! Magpapaliwanag ako. Papaliwanag o magpapalusot. Kitang-kita sa cellphone mo na may kinakausap ka na love. At may sinensyo sa'yo na picture ng bata. Sabihin mo nga sa akin, Darwin. Sino tong mga taong to? At gano'ng katagal mo na ako niloloko, ha? Babe, please. Kumalma ka lang muna. Magpapaliwanag nga ako ng maayos. Papaliwanag ko yung sitwasyon sa'yo. Sino yung bata na nasa picture, ha? Sabihin mo sa akin yung totoo kung di babasagin ko tong cellphone mo. Uy! Anak ko yung nakikita mo sa picture. Nanay niya yung kausap ko. Ay, yung cellphone ko! Nasisiraan ka na ba ng bayad? Ba't mo ginawa yun? Kulang na kulang pa yan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Hayop ka! Totoo niyan, bala ko naman talagang sabihin sa'yo yung totoo eh. Naghahanap lang ako ng tamang timing. Huwag mo akong gawing tanga, Darwin. Kasi kung binalak mo talaga na sabihin sa akin ang totoo, matagal mo lang ginawa. Maniwala ka sa akin, babe. Ikaw lang talaga yung mahal ko. Isa pa, matagal na kami nagkakalabuan ng nanay ng anak ko. Ah, ganun ba? Kaya ba love pa rin yung tawag mo sa kanya? Love yung tawagan namin. Pero maniwala ka sa akin, wala na ako nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Diyos ko, Darwin. Kung magpapalusot ka, galing-galingan mo naman. Mas lalo ko na paghahalataan eh. Pero yun nga kasi yung totoo. Nag-uusap na lang kami dahil siya yung nanay ng anak ko. Sabihin mo nga sa akin, Darwin. Kasal ba kayo ng babaeng yon? Babe. Sagot! Oo, pero... Babe, saan ka pupunta? Huwag ka alis! Bumalik sa isipan ko ang lahat ng sinabi ni Cassie Papadudut. Totoo pala, noong umpisa pa lamang na may mga red flags si Darwin kasi sobra-sobra siyang mag-I love you. Kahit noong hindi ko pa siya sinasagot. Nung una akala ko ay talagang sweet lamang siya pero ngayon ay narealize ko na love bombing pala ang ginagawa niya sa akin at isa yon sa pinakamalaking red flags na pwedeng ipakita ng isang lalaki. Anyway, pagka-uwi ko po sa bahay, Papa Dudut, agad kong tinawagan si Cassie. Sa totoo lang, pwede sana niya akong sumbatan kasi matagal na niya akong binalaan tungkol kay Darwin. Pero sa halip ay dinamayan niya pa rin ako. At sinabi na darating din ang araw na makakahanap ako ng lalaking mamahalin ako ng totoo at hinding-hindi ako lolokohin. Sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay sobrang dumi ko. Kasi parang nakasira ako ng pamilya ng may pamilya. Pero nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko na babalikan si Darwin. At susubukan kong mag-move on. Masakit man at mahirap tanggapin. Pero alam kong yon ang tama. At yon ang nararapat kong gawin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagkulang si Cassie bilang best friend ko. Lagi niya akong tinutulungan na makamove on kay Darwin. Sa totoo lang, minsan naiisip ko na hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para magkaroon ng kaibigan na katulad ni Cassie. Sobrang swerte ko talaga sa kanya kasi para akong nagkaroon ng best friend at kapatid at the same time. At para tuluyan na akong makamove on ay blinako na ang lahat ng account
at ang cellphone number ni Darwin para hindi na niya ako maabala pa. Aaminin ko po sa inyong lahat na kahit tinutulungan na ako ni Cassie nakalimutan si Darwin, paminsan-minsan ay nami-miss ko pa rin ang mga biro, halik at ang mga sweet moments namin ni Darwin. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong labanan ang nararamdaman ko. Pero ang hindi ko alam noon ay darating ang araw na mas mahihirapan ako sa mga bala kong pag-move on noong nakatanggap ako ng tawag galing sa isang unknown number, Papa Dudut. Babe, sorry. Hindi mo ako masisisi kung nagkakaganito ako. Ang dami mo sinikreto sa akin, Darwin eh. Siguro mas naintindihan pa kita kung simulat sa pool pa lang sinabi mo na sa akin yung totoo. Pero hindi. Hinayaan mong masira yung tiwala ko sa'yo. Naiintindihan ko rin kung bakit hirap na hirap kang pagkatiwalaan ako ulit. Ang totoo niyan, pwede mo akong questionin o pagdudahan sa maraming bagay. Pero wag na wag mong questionin yung pagmamahal ko sa'yo. Kasi ni minsan hindi nawala yun. Kendra, matagal ko nang pinagsisisihan yung nagawa ko sa'yo. So anong gusto mong mangyari ha? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kasi habang tumatagal mas lalo ko nararamdaman na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Kendra, gusto ko makipagbalikan sa'yo. Talaga ba, Darwin? Oo, babe. Pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para lang makabawi sa'yo. Gusto mo, pwede tayo mag-out of town para makabawi rin tayo sa mga panahong nawala. Dahil di tayo nagkasama. Pero may asawa at anak ka na, Darwin. Sa papel lang kami mag-asawa. At sana ko lang umiikot ang mundo namin. Pero babe, sa'yo, totoong pagmamahal ang nag-uugnay sa atin. Kaya please, nagmamakaawa ako sa'yo. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Para naman mapatunayan kung totoo lahat ng mga sinasabi ko. Paano ako makakasigurado na hindi ka na maglilihim sa akin? Kung gusto mo, pwede kong ibigay sa'yo lahat ng password ko para magkaroon ka ng peace of mind. At ang totoo niyan, may hinanda akong sorpresa para sa'yo. Sandali lang ha. Anong sorpresa? Darwin? Andiyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Sandali lang ha. Ba't di ka sumasagot? Ano ba kasing ginagawa mo? Ayan. Babe, pakitingnan mo yung email mo. May sinend ako. Ano na naman ba to, Darwin? Basta i-check mo na lang. Ba't di mo na lang kasi sabihin sa akin? Sandali lang. Sana magustuhan mo. Pero mahal tong resort na to, Darwin. Sinabi ko naman sa'yo, handa akong gawin ang lahat para lang mapasaya ka, di ba? Mag-impake ka na kasi mag-honeymoon tayo sa makalawa. Sana nagustuhan mo yung surprise ko para sa'yo. Aaminin kong na-surprise nga ako. Pero hindi ako sigurado kung nagustuhan ko. Ito talagang baby ko, nagpapakiipot pa eh. Alam ko naman nagustuhan mo yung surprise ko para sa'yo eh. Oo na. Paano ba naman kasi yung isang gabi na stay sa resort na binook mo, parang isang buwan na sahod ko na. Alam mo, yung pera, pwedeng-pwede ko ulit kitain yan. Pero yung mga alaalang bubuhin natin, yun ang pinakamahalaga sa akin. And long story short, nagkapatawaran at nagkabalikan kami ni Darwin. Pero kung gaano kami kasaya ni Darwin ay gano'n naman kagalit si Cassie. Sobrang dismayado siya nang malaman niyang binalikan ko si Darwin. Sa totoo lang, Papa Dudut, sinigawan at pinagalitan niya pa nga ako. At napikon din ako kaya nagkaroon kami ng tampuhan. Pagkatapos nga ng away na yon ay matagal kaming hindi nagkausap ni Cassie at inilaan ko na lamang ang atensyon ko sa relasyon namin ni Darwin. Alam kong mali ang makipagrelasyon sa kanya.
Pero nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay yon ang pinakatama. Pero nung akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan ko ay nagkamali ako kasi dumating ang panahon na hindi na ako dinadatnan. At syempre sobrang nag-alala ako. Kaya kahit may tampuhan pa rin kami ni Cassie, nilono ko ang pride ko at tinawagan siya dahil siya lang talaga ang maaasahan ko noon, Papa Dudut. Cassie, please. Utang na loob, sumagot ka naman. Ano ba naman yan? Hello? Ay, salamat naman at sinagot mo na rin ang tawag ko. Anong kailangan mo? Grabe naman. Galit ka pa rin ba sa akin? Ba't ka nga napatawag, ha? Actually, kanina pa nga ako tawag ng tawag sa'yo. Pwes, sinadya ko talagang hindi sagutin yung tawag mo kasi hindi ko naman lubos akalain na gusto mo pa pala akong kausapin. Lalo na nung binalikan mo yung lintik na Darwin na yon. Kasi naman, yun pa rin ba yung issue mo? Please naman, kalimutan na natin yun. Kalimutan? Hoy Kendra, ipapaalala ko lang sa'yo na may pamilya na yung lalaking kinakalantari mo. Alam ko naman yun pero... Pero hindi mo ginagamit yung utak mo. Kailan pa naging parte ng wishlist mo ang pagiging kabit, ha? Kasi, please lang, isang tabi na muna natin yung issue na yan kasi hindi yan ang dahilan kung bakit kita tinatawagan ngayon. Pues saka mo na lang siguro ako tawagan kapag sinabi mo na sa akin na natauhan ka na at tuluyan mo nang hiniwalayan yung manlolokong Darwin na yon. Sige na, ibababa ko na muna to. Goodbye. Kasi buntis ako. Ano? Delayed yung period ko. Sandali nga lang, Kendra. Paano ka naman nakakasiguro na buntis ka nga, ha? Sandali lang, prank ba to? Hindi kita niloloko. May nangyari sa amin ni Darwin nung nag-check-in kami sa resort. Diyos ko naman, Kendra. Alam ko na libre maging tanga, pero utang na loob, huwag mo naman sanang araw-arawin yan. Dapat nag-iingat ka. At isa pa, di bali nang mabuntis ka. Huwag lang sa sinungaling at manlulokong Darwin na yon. Kaya nga kita tinawagan kasi gulong-gulo na ako. Wala naman sa plano na mabuntis ako Kasi alam kong hindi tayo okay. At pasensya ka na kung ikaw yung tinatawagan ko pero kailangan ko lang kasi talaga ng kaibigan ngayon Ano pa nga bang magagawa ko? Andyan na yan Thank you, Besh. Oh, ano nang balak mo ngayon? Siguro, kailangan ko nang diretsuhin si Darwin at sabihin sa kanya na hindi na ako dinadatnan. Dapat lang napanindigan niya yung ginawa niya sa'yo. Pero sana ipagdasal mo rin na hindi ka buntis kasi malaking gulo yan pag nagkataon. Hello? Kendra? Andyan ka pa ba? Shh! Sandali lang, nag-iisip pa ako. Ang kapal din ng fest mong babae ka no? Ako na nga tong inabala mo, ako pa tong shh mo dyan. Besh, may naisip na ako. Ha? Ano ba ibig mo sabihin? Anong naisip mo? Kapag nalaman ni Darwin na buntis ako, sigurado ako na matutuwa siya at paninindigan niya yung bata. At kapag nangyari yon, mas malaki na yung chance na pakakasalan niya ako. Gagita to? Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Kendra. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na may asawa at anak na yung tao na yon, ha? Aminin ko na naaawa ako sa pamilya niya. Pero kung sakaling totoo na buntis ako, kailangan ko rin namang isipin yung kapakanan ng magiging anak ko, no? Ayoko namang lumaki ang anak ko sa broken family tulad ko. Yun na nga siguro ang pinakamalala namin na away ni Cassie, Papa Dudut. Aaminin ko na sobrang nasaktan ako sa naging usapan namin kasi imbes na intindihin niya ako, pakiramdam ko ay hinuhusgahan niya ako dahil sa mga desisyon ko sa buhay. At dahil doon ay naisip ko noong mga panahon na yon na baka mas mabuting tapusin ko na nga ang friendship namin.
Kasi pakiramdam ko ay palagi na lamang kaming mag-aaway. Lalo na kapag si Darwin na ang napag-uusapan. Tanggap ko pa sana kung ibang tao ang manghuhusga o manglalait sa akin. Pero ang hindi ko talaga matanggap-tanggap ay yung mismong best friend ko ang parang hindi ako naiintindihan. Papadudot, alam ko naman na mali ang pakikipagrelasyon ko kay Darwin. Pero sa puntong yon, pinaninindigan ko na ang lahat ng mga pagkakamali ko, ng lahat ng mga desisyon ko sa pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa sobrang excitement ko ay hindi na po muna ako nag-pregnancy test. Nang mga panahon na yon ay buo na talaga ang paniniwala ko na buntis ako dahil hindi pa rin dumarating ang period ko. Halo-halong saya at kaba ang nararamdaman ko kaya ilang araw ko talagang pinag-isipan at pinaghandaan kung paano ko sasabihin kay Darwin ang masayang balita na posibleng magkakaroon na kami ng anak. Sa sobrang excitement ko, araw-araw akong nagbibigay ng regalo sa kanya at mas lalo pa akong nagpapalambing. Paulit-ulit ko ring iniensayo sa isipan ko kung ano ang eksaktong sasabihin ko at kung paano ko siya haharapin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tinawagan ko si Darwin at pinapunta ko siya sa bahay para personal kong may bahagi sa kanya ang good news na matagal ko nang kinikimkim. Hi babe! Halika, pasok ka. Ba't mo ako pinapunta dito sa bahay mo? Gabing-gabi na. Bakit? Kailangan ko pa ba ng rason para makita ka? Hindi ba pwedeng namimiss lang kita? Babe, miss na rin naman kita kaso lang. Alam mo naman busy ako sa pamilya ko, di ba? Baka mamaya magtaka yung asawa ko kung ba't bigla-bigla na lang akong umaalis. So ano namang sinabi mo sa asawa mo? Sinabi ko sa kanya na bibili lang ako ng bagong cellphone kasi naglolo ko yung cellphone ko. Mabuti naman at napaniwala mo siya. Kaya nga pero kailangan pa rin natin mag-ingat ha. Kaya sa susunod, ako magsasabi sa'yo kung kailan tayo magkikita, okay? Siya nga pala, pinapunta kita dito kasi may gusto akong aminin sa'yo. Ano naman yun? Panahon na para pakasalan mo ako, babe. Sandali lang, ano sinasabi mo dyan? May dahilan ka na para ituloy yung annulment sa asawa mo. Ano ba, Kendra? Hindi kita maintindihan eh. Buntis ako, Darwin. Ano? Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo kasi magkakaroon na tayo ng baby. Nasisiraan ka na ba? Wala sa plano natin yan. Teka lang, ba't parang hindi ka masaya sa good news ko sa'yo? Anong good? Yan na yata yung pinakamasamang balitang narinig ko ngayong araw. Kendra, hindi ka pwedeng mabuntis. Sandali lang ha, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo, babe. Anak mo pa rin tong dinadala ko. Paano naman ako nakakasigurado na anak ko yung dinadala mo, ha? Ang kapal ng mukha mo para pagdudahan ako. Wala akong ibang lalaki, Darwin. Sinisigurado ko sa'yo na ikaw ang ama ng dinadala ko at wala nang iba. Pwes, wala akong pakialam kung kaninong anak yan. Hindi ko paninindigan yung dinadala mo kasi may pamilya na ako. Wala akong balak na sirain ang pamilya ko. Walang hiya kang hayop ka! Aray! Niloko mo ako! Kendra, ano ba? Laruan mo ako! Pinaasa mo ako sa wala! Tama na! Pinaniwala mo ako na makakasalan mo ako! Pero ang totoo, ni minsan, hindi mo ako minahal! Tumigil ka na! Ginawa mo lang akong libangan, hayop ka! Tumigil ka na eh! Ni minsan, wala ko natatandaan na sinabi ko sa'yong hiwalayan ko yung asawa ko. Hindi ko na kasalanan kung basta-basta ka na lang nag-assume. Hindi ako makapaniwala na nagpakababa ako para sa'yo.
Hindi ko makakalimutan tong ginagawa mo sa akin ngayon, Darwin! Kendra! Nalibadbara na ako sa'yo. Tama na nga! Dami mo na sinasabi. Naririndi na ako ha. Alam mo, kung ganito lang din magiging takbo ng relasyon natin, tapusin na lang natin to. Bahala ka na! Sobra talaga akong nasaktan sa mga sinabi ni Darwin ang gabing yon. Doon ko rin talaga naramdaman kung gaano kabigat ang sitwasyon na pinasok ko at aaminin ko na sisi ako. Na hindi ako nakinig sa mga payo ni Cassie. Noong mismong gabing yon ay dumiretso ako sa isang pharmacy malapit sa bahay at bumili ng pregnancy test. At nung nakabalik na ako sa bahay ay doon ko nalaman na hindi naman pala talaga ako buntis. Para ako nabunutan ng tinik nang makita ko ang resulta. Dahil alam ko sa sarili ko na kung sakaling buntis nga ako ay sigurado ako na sa hindi magkakaroon o hindi siya magkakaroon ng tatay na mamahalin siya. Pero kahit may kaunting ginhawang nararamdaman ako nang malaman kong hindi ako buntis, ay hindi pa rin nawawala ang sakit at galit na nararamdaman ko dahil sa panloloko ni Darwin. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapag-move on. Kaya naman nakapag-desisyon akong pumunta sa bahay ni Darwin at gawin ang isang bagay na sigurado akong ikakagulat at ikabibigla ng lahat. Sino ka? Kayo po ba yung asawa ni Darwin? Ako nga, bakit? May kailangan ka ba sa asawa ko? Ako? May kailangan sa asawa niyo? Naku, wala po. Pero kayo, meron kayong dapat malaman tungkol sa asawa niyo. Anong ibig mong sabihin? Love, sino yan? Oh, ayun na pala siya eh. Tamang-tama ang dating mo, Darwin. Sino ka? Diyos ko, talaga ba, Darwin? Maang-maangan School of Acting lang? Malas mo lang kasi napakapangit mong umarte. Sandali lang. Ano ba talagang nangyayari dito, ha? Darwin, kilala mo ba tong babaeng to? Ano na, Darwin? Ikaw ba magsasabi sa asawa mo o ako na? Miss, sensya ka na ha, pero hindi ko po talaga kayo kilala. Mukhang mali po kayo ng bahay na napuntahan. Love, liga na, pasok na tayo sa loob. Tigil-tigilan mo nga ako, Darwin. Napakabanu mong umakting. Hindi ka papasang artista. Miss, pwede ba? Sabihin mo na lang kasi sa amin kung ano ba talagang sadya mo dito. Matagal ka nang niloloko ng asawa mo. Ano? Darwin, ano to, ha? Sino ba talaga tong babaeng to? At ba't siya nanggugulo rito? Nako, love, ewan ko sa babaeng yan. Nasisiraan na yata ng bait eh. Hindi ko nga kilala yan eh. Siguro scammer ka, no? Umalis ka na rito at maghanap ka na lang ng ibang bibiktimahin mo. Kung usapang biktima lang din naman, ikaw at ako yon. Anong ibig mong sabihin? Tatapatin na kita ha. Ako lang naman yung naging kabit ng asawa mo. Ang kapal ng mukha mo para manggulo. Hindi ako pinanganak kahapon. Napanood ko na sa internet yung modus nyo. So gusto mo ng pruweba? Pues, sa pagkakaalala ko, binigyan ko ng silver na relo, sky blue na jacket, dark green na backpack, at gray na wallet yung asawa mo. Hanapin mo na lang sa kwarto niyo yung mga niregalo ko sa kanya. Love? Uy, ba't di ka kumikibo dyan? Huwag mo sabihin naniniwala ka sa scammer na yan ha? Napakahayop mo! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Gano'ng katagal mo na akong niloloko? Naku, miss. Alam mo, yan din mismo yung sinabi ko nung nalaman ko yung kahayupang pinagkakagawa niyang asawa niyo. Ang kapal din ng mukha mong babae ka! Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para harapin ako? Eh, dyan sa asawa mong manloloko at sinungaling. Oo. Alam kong naging kabit ako, pero natauhan na ako. At
kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na rin. Kasi kung nagawa ka niyang lokohin noon, hindi malabong gagawin niya ulit sa'yo yon. Hayop ka, Darwin! Hindi kita mapapatawad! Love! Love! Sandali! Saan ka pupunta? Hindi po ako magpapaka-plastic at aaminin ko po na may bahagi sa akin na nakakaramdam ng kakaibang ginhawa ng araw na yon. Pakiramdam ko talaga ay parang nasa isang teleserye ako at sa totoo lang ay sobrang saya ko. Dahil nakabawi ako kay Darwin sa lahat ng mga sakit at panlolokong ginawa niya sa akin. Parang yun na lang din ang naging konsuelo de bobo ko sa sarili ko. At kung tutuusin ay tinanggap ko na rin yung sampal na inabot ko mula sa asawa niya dahil alam kong may pagkukulang at kasalanan din naman ako at kailangan ko ring panindigan ang mga naging desisyon ko. Pagkalipas nga ng ilang araw ay pinalitan ko na ang cellphone number ko at tuluyan na akong nagdesisyong magbago at magsimulang muli. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Bilang isang babae, kailangan nating pangalagaan at ipagtanggol ang sarili nating dignidad. Kailangan nating maging confident sa kung sino tayo at matutong mahalin ang ating mga sarili para hindi tayo mapunta sa maling tao. At para hindi tayo humingi ng atensyon at pagmamahal sa mga taong hindi naman tunay at hindi naman karapat-dapat. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na may bahagi ang karanasan sa lahat ng mga listeners ninyo, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kendra. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.